are vulnerable at their age po. They are still fragile. They are free to feel whatever they feel. Sa career path po ng mga bata, they have the plans to study and to continue their life. Then, yung iba naman po is hindi na po mapupursue because of different factors. Yung iba po is meron mga gusto tahakin na gusto na lang po mag-take ng abroad. Iba naman po is decidido po talaga to continue their studies kasi gusto po kasi ng mga bata is yung education po yung magiging susi po nila kung paano po sila mas makakapagod. Yes po, it is very helpful. Hindi lang po sa mga students but for also sa amin din po teachers. Kasi po, hindi lang naman po mga students ang nangangarap. And also, as a teacher, meron din po akong pangarap na may pagpatuloy pa din po or ma-enhance pa po yung career po. And sa mga students naman po, napakalaking tulong po noon kasi kumbaga po, na-motivate po sila lalo and mas napulan po sila sa mga bagay na hindi po nila hindi po nila alam na mas meron po silang ibubuga. I think yung favorite part ko po ng program is yung tinanong po yung every students kung sino po yung ina-admire po nila. Kasi po, kumbaga, yung pagiging fragile po ng mga students is na-highlight po doon na yung mga raw emotions, yung mga bagay na hindi nila kaya i-express sa family or doon po sa ibang tao, still na-open up po sa inyo, sa atin po doon, and lahat po doon is naging free to express their emotions na wala po judgment. For me po, ang naging highlight po is yung na-categorize po yung iba't ibang interest po ng mga students. So sila nag-come up sa ideas na pwede pala ako dito, pwede ako dito sa artistic, na pwede ako dito na i-express ko dito kung ano yung gusto ko, kung ano yung course na pwedeng maging align po dito sa ating mismo course na gusto ko. Suggestion ko po is hindi po sana ma-stop yung learning ng mga students po dito. Kasi po, with the help of community or the interaction po within the community, still magkakaroon po sila ng idea na hindi lang po tayo natututo inside the classroom, but still magkakaroon din po tayo ng learnings outside the classroom. For me po, the biggest obstacle po that I am facing po is pressure from external sectors po. Kasi po, ang layo po ng career na gusto kong i-take sa career ng mother ko po. A lot of people are wondering bakit po and sometimes po, pinipressure nila po ako in dating kasi. So far, ang nakikita ko pa lang po na possible na maging obstacle is baka po maging work ako sa sa professional yun po dahil hindi po talaga yun ang aking first choice. Pero ito po talaga yung gusto ko, yun lang po. Yung pag-decision po ng isang student is minsan po is na-affect po siya ng family kasi po minsan po yung pagkakataon na yung student po is may gusto po siyang career job which is ayaw naman siya ng family or may iba po gusto yung family. Participating in this program gave me a sense of direction po the path I want to take when I stepped into college. Bilang isang student po, nag-graduating and mag-a-apply na po ako sa mga college na kailangan ko na po na career path na piliin ko. Na-inspire po ako and natulungan po ako makapag-decide kung alin po ang career path na aking tatahakin. And sa mga binanggit po kanina po ng mga speaker po, sa mga backgrounds nila is mas lalo po ako na-inspire na ipagpatuloy po yung job po. Na-encourage niya po yung sarili ko na hindi po mag-give up po ano man po yung goal na nasa akin po yung The speakers and also my fellow participants gave me words of encouragement and advices po. Ang dream ko po is maging successful accountant, CPA po, even better.
and entrepreneur. And yun nga po yung sa mga nag-speaker po kanina is yun po yung mga profession nila. Natulungan po akong ma-inspire lalo at pagbutihin po yung kung ano po yung pag-aaral ko ngayon para po maabot ko yung dream na yun. Nakatulong po sa akin yung letter to myself kasi po doon ko po na-realize na may purpose po kung ano po yung tinataka ko ngayon. My favorite part was when we got a chance to write a letter to our future selves. Because in our everyday scenario po, hindi po natin iniisip kung ano po ang possibility or ano po ang pwede pong mangyari sa ating buhay. It gave us a chance to predict po kung ano pwede mangyari sa amin in the few years po after that seminar. Yung sa letter to self po, kasi parang excited po ako kung mababasa ko pa po next year dahil po nilagay ko doon yung mga dream ko right now and excited po ako kung matutupad ko po yung next year. So, yung pinaka-gusto ko talaga is yung letter to myself. Doon ko lang po naranasan na pwede po pala na magsulat po para sa sarili. Isa pa po ng pwede i-improve the level of interaction po with the speakers po and the participants. Kasi po parang ang napansin ko po kanina, ang nakakapag-voice out lang po ng opinions or answers po nila is yung talaga po may encourage po to handle the mic and to face other persons po. Pwede po i-improve na mas i-consider po yung mga tao hindi po masyadong magaling in terms of speaking their opinions. I think okay naman po dahil po interactive po siya. Isa po yun sa favorite part ko din po na natatanong po kami sa mga opinion po namin and nailalabas po namin yung mga gusto po namin sa video. For me po, in my opinion lang po, hindi na po kailangan ng improvement po for your program po kasi po, nasa din ang program niyo. Parang professional niyo magsalita yung or may po wala po na kailangan. And yung pagsasalita niyo po is masasabi ko po na naka-inspire po talaga sa students, especially po sa